Hindi pa rin humuhupa ang baha sa Calasiao, Pangasinan. Para sa karagdagang detalye, may news to go si Dano Tingkungko. Dano. Yes, Howie, sa ngayon, ngayong umaga lang natin nararamdaman ang pagsikat ng araw dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan, pero hindi pa rin talaga tuluyang humuhupa ang baha dahil nga sa walang tigil na ulan nitong nagdaang 2 hanggang 3 araw. Sa katunayan, sa pinakauling tala ng PDRRMO, kasabay nung pag-akyat ng tubig kahapon hanggang kagabi, tumaas din yung bilang ng mga apektadong pamilya at katao dito sa buong lalawigan ng Pangasinan. Sa pinakauling tala ng PDRRMO, nasa 22,171 na pamilya o mahigit 110,000 na katao ang kabuang naapektuhan ng baha dito sa Pangasinan. Kung i-zero in natin yan doon sa dalawang pinaka-apektado at dalawang naikot natin na mga bayan ng mga Tarem at Calasiao, sa mga Tarem nasa 6,563 na pamilya na o 33,000 persons ang naapektuhan, habang dito naman sa Calasiao medyo mas marami ito, nasa 10,238 families o mahigit 51,000. Sa mga Tarem ay sinagawa na yung evacuation dun sa mga tao, mga apektadong pamilya, partikular sa mga barangay ng Pampano at Punlalakaw, kung saan yung tubig depende sa pupwestuhan, pwedeng umabot mula hanggang dibdib hanggang lagpas tao. Sa bayan pa rin ng mga Tarem, sa Kasilagan Elementary School, pansamantalang nanunuluyan ng mga inilikas na pamilya. Samantala kahapon naman nakasama tayo sa evacuation efforts ng PDRRMO kasama ang ilang mga sundalo sa barangay Bunlalakaw, kung saan iniligtas doon sa lugar na yon yung ilang mga bata at yung mga may masiselang lagay tulad ng isang buntis, dahil yung sitwasyon doon kahit hanggang bewang lang yung taas ng tubig sa mga bahay, katabi naman ito isang malawak na palayan na hanggang 3 tao ang taas ng tubig. Samantala dito naman sa bayan ng Calasiao, bangka pa rin ang maaaring makadaan pwedeng gamitin para mapasok yung mga barangay ng Las Talibao, na depende pa rin sa pupwestuhan, pwedeng umabot hanggang lagpas tao ang taas ng tubig sa lugar. Yung ilang bahay nga doon, bubong na lang ang natira. At yan ay kahit na mataas pa yung pundasyon ng mga bahay na ito. At yung mga residente naman doon, kumpara sa barangay mga Tarem, karamihan doon sa mga nakausap natin ayaw lumikas dahil sanay na raw sila sa ganitong sitwasyon. Pero kung tumaas pa raw yung tubig, saka na lang daw sila mapipilitang lumikas. Pero ngayon, Howie, dahil medyo umaaraw na dito sa bayan ng Calasiao, inaasahan naman natin na unti-unti papano mabigyan naman ng pagkakataon itong baha na humupa dito sa bayan ng Calasiao. Howie? Dano, kailan ba tumigil yung ulan? Bakit hindi pa bumababa yung tubig dyan? Howie, actually, ngayong umaga lang talaga natin naramdaman yung araw, pero kagabi mula alas 9, alas 10, ambon-ambon na lang yung nararamdaman. Malaki yung pagkakaiba niyan kumpara kahapon ng umaga hanggang hapon, kung saan bugso-bugso yung ulan, minsan malakas, minsan mahina, at minsan nasasamahan pa ng hangin. Kaya yung nangyari dito, Howie, yung paliwanag sa atin ng PDRRMO, kaya bumaha dito sa lugar, bukod dun sa volume ng rainfall na ibinagsak nitong habagat dito sa lalawigan ng Pangasinan, nag-overflow din yung mga ilog, partikular na yung Agno River, kung saan marami itong mga ilog na sinasangahan, at itong buong lalawigan ng Pangasinan dinadaluyan ng maraming ilog. So kung yung mismong main river mo na Agno River nag-overflow, naturalmente mag-overflow din yung ibang mga ilog na sinasangasangahan nito, kaya naman yun nagpalala doon sa sitwasyon dito sa lalawigan. Howie? May kasama ring tubig na galing sa dam na alam natin nag-release din ng tubig. Oo, Howie, pero yung even nung time na hindi na walang dam, talagang nag-overflow yung Agno River. Doon sa pinakahuling monitoring na nakita natin, nasa 315, or if I understand, medyo mas mataas pa, 315 meters yung elevation, yung level ng Agno River. Malayo yan doon sa if I understand, na spilling level nito o yung peak level nito na 280 meters. At dahil itong Agno River maraming sinasangahan ito, marami itong daluyan dito sa Pangasinan, at isama mo pa dyan yung rainfall na
napupunta dun sa mga mismo mga bayan na dahil flat at low-lying nagsisilbing catch basin, kaya talagang babahain at binaha itong lugar na ito, Howie. Dano, alam natin na ang Pangasinan ay isa sa mga pangunahing source ng bangus. May epekto raw ba sa mga fish pens dyan sa Pangasinan? Tama ka dyan, Howie, no? Isa ito sa mga talagang pinagkukunan natin ng bangus. At yung isa sa mga nadaanan natin, no, yung barangay, yung bayan ng Santa Barbara, rather, yung ilang mga palaisdaan doon, umapaw. Kaya yung mga isda, halimbawa, yung mga tilapia o karpa, wala naman tayo nakitang bangus, no? Pero may mga isda na napunta sa kalsada hanggang dun sa kabilang palayan na yung dalawang palayan na ito, no, dahil mataas yung tubig, pinag-isa na ng tubig at yung tubig ay umabot na sa kalsada. Kaya ibang mga tao, ginagawa na lang nila, sinasamantala yung pagkakataon para makahuli ng isda at lutuin ito para sa kanilang mga pamilya, para meron sila makain, Howie. Dano, may video ka ng mga tao na nasa bubungan, ano? Ano na yung latest sa kalagayan nila? Na-rescue ba sila o nandun pa rin sila sa bubong? Howie, sa pagkakaano natin, no, ayaw nilang umalis. Yung ibang mga residente, yung video natin na yan ng mga residente sa bubong, yun yung mga sa mga barangay ng Lasip at Talibao. Yung iba dyan, lumikas na, naghanap ng masisilungan sa mga kamag-anak. Yung iba naman ay inilikas na rin, pero yung iba dyan ay hindi pa rin talaga umaalis at ayaw nilang lumikas dahil bukod sa may mga alaga silang hayop at syempre yung gamit nila. Yung iba dyan, halimbawa ng isang na-interview natin, yung asawa niya kasi baldado, may stroke. So kahit gustuhin man nilang umalis, hindi nila kakayanin na umalis sa hanggang dibdib na taas ng tubig doon sa kanilang bahay. So inaasahan nila na, nung makausap natin sila, no, inaasahan nila na upan yung tubig para kahit papano, maging normal yung buhay nila kahit papano. At dahil ngayon, medyo umaaraw na dito, inaasahan natin na hindi malayong mangyari yan sa hinaharap, Howie. Dano, last question. Para sa mga biyahero, kumusta naman ang access sa Pangasinan na isa sa very populated na probinsya, no? Ano ba? Maayos ba yung mga daanan na papunta halimbawa sa mga southern provinces at Metro Manila galing dyan? Howie, isa sa mga paraan, no, para makapunta ng timog, no, makapunta ng timog dito mula sa ating kinatatayan dito sa Calasiao, itong Tarlac Pangasinan Road. May mga bahagi dyan ng Tarlac Pangasinan Road na may tubig ng ikutan natin yan. Pero hindi madadaanan naman ito ng mga sasakyan. Yun nga lang, yung mga motor medyo kailangan ng konting alalay. Yung mga kotse naman, konting alalay din sa pagmaneho. Pero dahil ngayon wala na tayong nararamdamang ulan dito, hindi malayong humupa din yung tubig. Dahil highway kasi ito so mataas yung elevation ng daan. So hindi malayo na humupa din ng mas mabilis-bilis yung tubig sa highway kumpara sa mismo mga bayan at mismo mga kabahayan na low-lying at flat, Howie. Okay, maraming salamat. Dano Tingkungko.